Mga kababayan, welcome back po sa ating channel. Mag-update po tayo at meron po tayong pinakasariwang balita. I-relay ko po yung nakita kong balita. Galing po ito sa Pambansang Kagawad at ipakikita ko dyan yung mismong interview ni John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, malapit na daw pong pirmahan ng presidente ang panukalang batas dito nga sa term setting bill o yung panukalang batas sa BSKE na i-forward na noong July 15. At sabi niya pa ay yun na nga, malapit ng pirmahan, kanila na itong inaayos. At binanggit niya din dito yung mismong term, yung nilalaman ng term setting bill na ito po yung mismo video ng interview. Panoorin niyo po. Almost final na. Malapit na pirma na si November 2026. 2 4-year terms sa masusunod and para sa Kapitan Kagawad and 1 4-year term para sa SK. Walang re-election. Di po ba violation dyan ng Supreme Court decision? Hindi naman. It will be questioned and we'll see kung anong sabihin nila. Kasi ang term na ito naging 2 years lang. Diba? You cannot shorten it. So, ginagawa lang namin parehas mo. 4 years. At siyempre yung maximum nito ay 3 term. So, 12 years. At sa SK naman ay 4 years lang. Isang termino lang. Kasi ginawa daw nila ito para fair. Kumbaga, kasi yung nahalal noong 2023 ay uupo lang ng 2 years, lalong-lalo na kung ikaw ay bagong halal pa lang. So, ginawa daw nila yon para naman siyempre, para fair. Reporter may nagtanong, sabi, hindi daw ba ito lalabag sa konstitusyon? Nasagot naman dito ni Remulla ay hindi naman daw. Mako-question yun, oo. Titignan kung lalabag ba. Pero, siyempre, hanggat hindi pa naman ito napipirmahan mga kababayan, hindi pa namin pwedeng bigyan ng tuldok kasi ang pagkakasabi ay malapit ng pirmahan. Pero siyempre, alam nila yan. Sabi nga natin, hindi sila magpapasa ng batas na hindi pipirmahan or ibibito. So yan po yung balita na yan ay dun sa mga nagsasabing ang balita ay haka-haka. Haka-haka daw yung baka matuloy sa November. So hindi po yun haka-haka. Yun po ay nasa konstitusyon, nasa legislative process po iyon. Sinasabi lang natin sa inyo na yun ang pupuntahan noon kapag pinirmahan at kahit pa mag-lapse into law, yun pa din ang pupuntahan, magiging ganap na batas. Hindi lang naman ito magiging hindi ganap na batas kung ibibito. Remulla na po nagsabi, malapit ng pirmahan, hindi pa man ito napipirmahan talaga, gigitna pa rin tayo dito. As long as na hindi pa rin yan naman batas. Dire-relay ko lang naman po sa inyo para lahat po kayo na nanonood din dito ay updated. At meron akong ideya. Kumbaga, yung mga umaasa na mapupospon, may mas malaki na nga po yung tsansa. Kasi nga, yung nag-iisip natin sa pagkakataong ito ay baka hayaan lang mag-lapse into law. Pag nag-lapse yan, magiging ganap na batas pa din naman. Sabi ni Remulla, ipirmahan daw magiging ganap na batas pa rin. At sabi ko nga nung mga nakaraang content ko, lamang po yung magiging batas po ito. Kasi ipinasa po yan ng napakaraming congressman At nagustuhan din naman ng mga senador. Kaya po yan nagkaroon ng iisang agreement. Diba? At naretipikahan. At ito na nga, na-forward at malapit na nga daw pong pirmahan. So, sa akin lang, mukhang doon na talaga papunta. Mukhang isang direksyon ang pinupuntahan ng ratified bill na ito, yung SB number 2816. Ito nga yung pag-postpone, iuurong sa November 2, 2026. Magkakaroon ng 4 na taon bawat term. Magsisimula sa 26, susunod ay 2030.
then 2034. Maximum 12 years at sa SK ay isang term lang, isang 4 years lang. So, ayan ang ating update. Comment kayo dyan. Huwag niyo pong isipin na ito ay haka-haka. Papanood din nyo din ito sa ibang mga vlog at mga balita mismo. No, so, comment kayo dyan kung ano yung nasa sa loob na ninyo. Kung ayaw nyo, kung gusto nyo, iba wala po tayong magagawa kung ano ang kahihinatnan ng batas na ito. So, ganito na lang. Subscribe and share. God bless.